Isang magandang gabi po para sa ating lahat, mga giliw po naming taga-subaybay na atin pong programa dito po sa Embracing Present Truth Ministry. Muli niyo po mga kasama niyo pong lingkod, Brother Misael Echcole Jr. para sa pag-aaral po na isa pong napakahalagang topiko na atin pong sasaluhan sa mga oras na ito. Ngayon po ay nasa kailawang pag-aaral po tayo ng atin pong Bible series, A Wake Up Call Message na ipagkakaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon sa tulong ng Banal na Espiritu. Nawa ang lahat po mga kapatid ay maging bukas ang kaisipan sa napakahalagang mensaheng ito, sapagkat ito ay itinuturing ko na mensahe ng ating Panginoon para sa kanyang bayang pinili na kanya pong daratnan. Ating pong napag-aralan, mga mahal ko pong kapatid, kaibigan, ang revival and reformation kahapon na atin pong naging topiko sa unang araw na ating pong pag-aaral. At dito po natin nakita kung ano po ang tunay na revival and reformation na gusto ng ating mahal na Panginoon. Ngayon po ay dadako po tayo sa pag-aaral patungkol po sa kanya pong iglesia na may pinamagatang ang iglesia ay tila babagsak o the church is about to fall. Bakit nga po ba, mga mahal ko pong kapatid, na sabi ng ating Panginoon na ang kanya pong iglesia ay tila babagsak? Ano po ang dahilan kung bakit ang kanya pong minamahal na iglesia, ang remnant church, ang iglesia na kung saan ito ang magdadala ng liwanag at katotohanan sa madilim na sanlibutan ito ay tila babagsak? Nawa mga kapatid ay patuloy niyo po kung ipanalangin at tayo po ay magdalanginan na ang mensaheng ito ay pumukaw sa ating mga puso. Muli aking pong sasabihin mga kapatid, hindi po tayo nag-aaral sa bagay na ito. Bagamat ang pamagat na atin pong pag-aaralan ay para bagang negatibo. Subalit mga mahal ko pong kapatid, tayo po ay nag-aaral hindi upang pag-aralan lamang kung ano po ang mga negatibo sa ating pong paligid o maging sa loob po ng iglesia ng Diyos, kundi tayo po ay humahanap ng solusyon. Sapagkat ako po mga kapatid ay nalulungkot din at nababahala din sa panahon po natin ngayon. Napakadami na po mga Seventh-day Adventist ang lumalabas sa loob po ng ating pong iglesia. At isa po sa akin pong nakita marahil ay hindi po nila naunawaan kung ano po talaga ang tunay na kalagayan ng ating pong iglesia. At kung ano po ang darating sa atin sa mga darating pang panahon. Marahil nakikita nila na ating po iglesia ay nagkakaroon ng suliranin, mga kapatid, na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan o mga pangyayari na hindi po natin maiwasan na dapat na mangyari. Marahil isa po yan sa mga bagay na nakita nila o ang mga kapatid ay hindi na nagkakaisa. At kumbaga parang humihina na ang takbuhin ng ating pong iglesia. Mga kapatid, pag-aralan po natin ito at gawan po natin ito ng solusyon. Sapagkat Biblia na rin po ang nagsabi na sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. So marahil mga kapatid, ikaw o ako ay mararanasan po natin ito. Kaya upang maiwasan mga kapatid at magkaroon ng awareness sa loob ng iglesia na kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito, ay kailangan po natin itong pag-usapan, pag-aralan at hanapan po natin ng solusyon ang mga bagay na ito. Bagamat ang title po na atin po pag-aaralan ngayon mga kapatid ay parang negatibo sa bawat isa sa atin na may kinig. Subalit, ito rin po ay meron pong positibo na bagay upang ito po ay maging pagpapala sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay atin pong pag-aralan, bakit nga po ba nasabi ng Diyos sa kanya pong iglesia na parang ito ay babagsak? So atin pong titingnan at babasahin mula sa banal na kasulatan sa tulong po ng Spirit of Prophecy kung bakit po nasabi ng ating Panginoon ang bagay na ito. Ito po ba ay nasabi lamang niya po sa panahon po natin ngayon o meron din po itong kinalaman o background sa panahon po ng dating Israel? Titingnan po natin mga mahal ko pong kapatid. Para po sa atin pong unang pagbasa na atin pong pakinggan sa gabing ito, ito po ay atin pong babasahin sa Spirit of Prophecy na matatagpuan po sa Selected Messages Volume 2, page 380, paragraph 2. Ganito po ang sabi sa Ingles: The church may appear
as about to fall, but it does not fall. It remains while the sinners in Zion will be sifted out and the chaff separated from the precious wheat. This is a terrible ordeal, but nevertheless it must take place. So nakita po natin mga kapatid sa Spirit of Prophecy sa book ng Selected Messages Volume 2 na nagsasabi na ang church ay tila babagsak. Ganoon din po ang pagkakasabi mga kapatid sa Last Day Event, page 180, paragraph 5, na parehas din po ang pagkakasabi mga mahal ko pong kapatid. The church may appear as about to fall, but it does not fall. It remains while the sinners in Zion will be sifted out, the chaff separated from the precious wheat. This is a terrible ordeal, but nevertheless it must take place. Basahin po natin ito sa Tagalog mga mahal ko pong kapatid. Ang sabi, ang iglesia sa tingin ay parang tutumba, ngunit hindi ito babagsak. Mananatili ito habang ang mga makasalanan sa Sion ay maliliglig. Ang ipa ay hihiwalay sa mahalagang trigo. Ito ang kalunos-lunos na kahirapan, gayunman ay kailangang maganap. Ganoon din po ang sabi sa Bible Commentary Volume 7, page 911, paragraph 6. The church may appear as about to fall, but it does not fall. It remains while the sinners in Zion will be sifted out, the chaff separated from the precious wheat. Kung ang salita po sa banal na kasulatan mga kapatid ay inuulit-ulit ng ating Panginoon, isa lamang po ang dahilan. Ito po ay napakahalaga na mensahe para sa atin. Gayon din po sa Spirit of Prophecy. Kung ang mga bagay na ito ay iniulit-ulit sa atin, dahil ako po ay niniwala na ito po ay meron pong dapat na pag-aralan at dapat na pakinggan mga mahal ko pong kapatid. Tingnan po natin mga mahal ko pong kapatid kung ano po ang dahilan kung bakit ang isang bagay o isang tao o isang kaharian o isang nilalang ay bumabagsak. Meron po akong dalawang gustong ibahagi sa inyo mga mahal ko pong kapatid. Ang una po ay ang unbelief or faithless o yung hindi po pananalig sa salita ng Panginoon o sa pananampalataya. Kung ating pong papansinin mga mahal ko pong kapatid, sa bayang Israel noon, madalas pong bumagsak ang bayang Israel noon sapagkat sila po ay kulang sa paniniwala sa salita ng ating Panginoon. Bagamat ang Panginoon ay nagbigay na po ng marami pong mga evidences na dapat po paniwalaan na meron pong Diyos na manlalalang o Diyos na tagapagligtas. At kahit nakita na po ito ng bayan ng Diyos sa panahon ng Israel, nakita na po ito nila ng mukhaan, mata sa mata, subalit mga kapatid, ito po ay dumating pa rin po sa punto na nawawalan po sila ng pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. So ang end point ng kanila pong hindi paniniwala sa salita ng Panginoon, sila po ay bumabagsak. Ganon din po mga kapatid yung disobedience na tinatawag, yung ayaw pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon. Ito po ay hindi po magkahiwalay mga mahal ko pong kapatid. Kapag tayo po ay hindi natutong pakinggan ang salita ng ating Panginoon at nag-doubt po tayo sa salita ng ating Panginoon, ito po ay nagre-resulta ng hindi pananampalataya at hindi pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Subalit kung ito po ay atin pong matututunang paniwalaan, pakinggan, ito po ay magtuturo sa atin na sundin kung ano po ang kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat ang pananampalataya po mga kapatid, sang-ayon po sa definisyon ng banal na kasulatan, ay ang pananalig sa mga bagay na hindi po nakikita. Kaya po, ang bayang Israel kadalasan ay bumabagsak dahil po sa dalawang bagay. Ang hindi po pananampalataya o pagsampalataya sa salita ng Panginoon at ang pangalawa po ay ang kanila pong hindi pagsunod. Ayaw po nilang pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Ito po ay halimbawa ni Haring Faraon sa panahon po ni Moses, na bagamat nakita na po ni Faraon ang mga makapangyarihang gawa ng ating Panginoon at napatunayan niya na mayroong tunay na Diyos ang bayang Israel na pinaglilingkuran. Ganun pa man, umuwi po sa hindi pananalig at pananampalataya ang puso ni Haring Faraon.
At ang resulta po, si Haring Paraon po ay bumagsak at hanggang sa dumating po sa kamatayan. Tingnan po natin din ang mga hari sa bayang Israel noon nung sila po ay magkaroon ng hari. Sila din po ay, ang mga hari din po mga kapatid, hindi naman lahat pero karamihan din po sa mga hari sa panahon ng Israel ay kulang din po sila sa pananampalataya sa ating Panginoon. At sa gayon, natututunan po nila na hindi sumunod sa kung ano po ang ipinapayo at utos ng ating Panginoon. Hindi po yun ang gusto ng ating Panginoon na mangyari, mga mahal ko pong kapatid. Kundi ang gusto po ng ating Panginoon ay magkaroon po tayo ng buhay na pananampalataya na nagbubunga po ng pagsunod. Kaya kalimitan po, mga mahal ko pong kapatid, ang bayan ng Diyos, ang kaharian ng bayan ng Diyos ay bumabagsak sa kamay ng kanila pong mga kaaway. Tingnan po natin, mga kapatid, ang ilang passage sa Biblia. Una po nating buksan ang ating po mga Biblia sa Exodus chapter 32 verses 9 to 10. Exodus chapter 32 verses 9 to 10. Ganito po ang sabi, "At sinabi ng Panginoon kay Moses, aking nakita ang bayang ito at narito isang bayang may matigas na ulo. Ngayoy bayaan mo nga ako upang aking pag-iinit ay mag-alab laban sa kanila at upang aking lipulin sila at ikaw ay aking gagawing dakilang bansa." Ang kwento pong ito, mga kapatid, ay matapos na mailabas ng Panginoon ang bayang Israel doon po sa pagkakaalipin sa Ehipto, na ninais po ng Panginoon na ang bayang Israel ay maidala sa isang lugar na kung saan malaya po sila makapaglingkod at pupuri sa ating Panginoon. Subalit, sa kabila ng nakita po nila ang kapangyarihan ng ating Panginoon, nagmatigas po ang kanila po mga ulo. Ito po yung sabi ng Panginoon sa kay Moses na kanya po itong lilipulin sapagkat hindi pa po tumatagal si Moses doon po sa bundok Sinai na nakipag-usap sa ating Panginoon. Ito na, ang bayan ng Diyos ay gumawa na ng Diyos-Diyosan, sumamba na po sa ibang Diyos. Yun po yung Diyos na nagintong baka na kanila pong sinamba na nakita ni Moses, na kung saan doon po binasag ni Moses ang unang 10 utos na bato na isinulat sa bato ng ating Panginoon. So napakabilis po ng pagliko ng bayang Israel, bagamat sila ay nangako na susunod sa ating Panginoon. Subalit dahil po sa kanila pong kainipan at hindi pagtitiwala sa salita ng ating Panginoon at sa hindi kanilang pagsunod sa kung ano ang nais ng ating Panginoon, sila po ay bumabagsak dahil po sa kanila pong katigasan ng ulo. Gayun din po yung karanasan po ni Zedekiah, na kung saan si Haring Zedekiah po ang naratnang hari bago kupkubin ng Babylonia ang bayang Israel. Tingnan po natin ito sa 2 Chronica 36 verses 11 to 13. Ganito po ang sabi, "Si Zedekias ay may 21 taong gulang nang siya'y magpasimulang maghari, at siya'y nagharing 11 taon sa Jerusalem, at siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon niyang Diyos. Siya'y hindi nagpakababa sa harap ni Jeremias na propeta na nagsasalita ng galing sa bibig ng Panginoon." Ang payo po ng Panginoon kay Haring Zedekiah sa pamamagitan po ni Propeta Isaias, siya po ay magpasakop kay Nebuchadnezzar, sapagkat sigurado na ang bayang Israel ay sasakupin ng bansang Babylonia dahil nga po sa katigasan po ng kanilang ulo, ayaw po nilang paniwalaan ang salita ng ating Panginoon. So ang propesiya na ibinigay ng Panginoon kay Jeremias ay masasakop ng bayang Babylonia ang Israel. At pinayuhan po ng Panginoon si Jeremias, si Zedekiah sa pamagitan po ni Jeremias, na magpasakop po sa Haring Nebuchadnezzar upang ang bayan ng Diyos ay hindi mapahamak. Ganun din po ang hari at ang kanyang sambahayan. Subalit, hindi po ito pinakinggan ni Haring Zedekiah. Pagpatuloy po natin, mga mahal ko pong kapatid. At siya rin na may naghimagsik laban sa Haring Nebuchadnezzar, na siyang nagpasumpa sa kaniya sa pangalan ng Diyos. Ngunit pagmatigas niya ang kaniyang ulo at pinagmatigas niya ang kanyang puso sa panunumbalik sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. Papansinin po natin, mga kapatid, dahil po sa katigasan ng ulo at hindi paniniwala sa salita ng ating Panginoon, bagamat meron na pong ipinadala ang Panginoon na isang propeta upang kay Haring Zedekiah ay magbigay ng
ng payo. Subalit hindi pa rin po ito pinakinggan ni Haring Zedekias. So ano po ang nangyari? Si Zedekias po ay napahirapan at ang bayang Israel ay nakubkob. Kaya po napunta po doon sila Daniel at ang kanya pong mga kaibigan at iba pong mga maharlika ng Jerusalem doon po sa lugar ng Babylonia, dahil po yun sa katigasan ng ulo ng bayan ng Diyos. So may kita po natin, mga mahal ko pong kapatid, kung ano po ang naging dahilan sa panahon ng sinaunang Israel kung bakit sila ay laging bumabagsak maging sa kamay ng kanila pong mga kaaway. Iyon po ay dahil sa hindi paniniwala sa salita ng Panginoon at hindi pagsunod sa kung ano po yung nais ng Panginoon para sa kanila. Maging ang mga hari na hindi sumunod sa salita ng ating Panginoon. Hindi naman po lahat ng hari. Marami din po mga hari na bumangon sa bayang Israel na naging tapat, na gumawa ng reformasyon, ng pagbabago, upang sa ganon ay ang Panginoon ay muling ikiling ang kanyang pag-ibig sa kanyang bayan na paulit-ulit sa pagsuway sa kanyang banal na kalooban. Gayon pa man, mga mahal ko pong kapatid, malalim po ang pag-ibig ng Panginoon sa kanya pong bayan, sa kabila ng katigasan ng ulo. Binibigyan pa rin po ng Panginoon ang pagkakataon na ang mapaghimagsik na bayan ng Diyos ay matutong sumunod sa Kanya. Kaya hindi po nagsasawa ang Panginoon, nagbigay po ng counsel sa bayan ng Diyos sa pamagitan po ng Kanya pong mga lingkod na propeta, upang ang bayan ng Diyos ay laging mapabuti ang kanila pong kalagayan. Ganoon din po, mga kapatid, basahin po natin ang nakalagay sa Nehemias chapter 9 verses 26 to 27. Sabi po dito, gayon may naging manunuway sila at naghimagsik laban sa iyo at tinalakdan ang iyong kautusan at pinatay ang iyong mga propeta na nangagpatotoo laban sa kanila, na sila'y magsipanumbalik sa iyo at sila'y nagsigawa ng malaking pamumungkahi. Pansinin niyo po, mga kapatid, no? Nakakalungkot po ito. Sa kabila na ang bayan ng Diyos, sa kabila na ang ating Panginoon, ang Diyos ng Israel, na siyang Diyos din po natin, mga kamahal ko pong kapatid, ay nangungusap sa bayan ng Diyos sa pamamagitan po ng kanya pong mga lingkod na propeta kung papaano po sila manumbalik at sumunod sa kalooban ng Panginoon, ay hindi po nila iyon ginagawa sa katigasan ng kanilang ulo. Sa halip, marami po mga propeta ang ating Panginoon na ipinapatay ng bayan ng Diyos sapagkat ayaw po nila pakinggan kung ano po ang salita ng ating Panginoon. At yun po ang nakalungkot. Marahil po mangyayari din po ito sa panahon po natin ngayon. Sa katotohanan po, marami po sa mga Seventh-day Adventists o sa atin po na hindi ganoon nakalagay ang kanilang puso pagdating po sa writings ng propeta ng ating Panginoon sa Spirit of Prophecy. Yung iba po ay ayaw po nila itong pakinggan. At sa gayon po, mga mahal ko pong kapatid, nauulit po ang pangyayari sa panahon po ng Israel, kung papaano ayaw din po nilang pakinggan ang salita ng propeta na lingkod ng ating Panginoon, ay maaaring ganoon din po ang mangyari sa panahon po natin ngayon. Bagamat ang Panginoon ay nagbigay ng mga counsel sa panahon po natin ngayon sa pamagitan po ng propeta niya na isinugo, si Mrs. White, ay maaari pong maulit ang pangyayari sa bayang Israel na hindi po natin pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Huwag nawa po mangyari sa atin, mga mahal ko pong kapatid, na ang salita ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang propeta ay hindi po natin pakinggan, sapagkat ito po ay para sa atin. Ikabubuti natin kung ito po ay atin pong pakikinggan. Sa pagpapatuloy, kaya't iyong ibinigay sila sa kamay ng kanilang mga kalaban na siyang nangagpapanglaw sa kanila at sa panahon ng kanilang kabagabagan. Nang sila'y magsidaing sa iyo, iyong dininig mula sa langit at ayon sa iyong saganang mga kaawaan ay iyong binigyan sila ng mga tagapagligtas na nangagligtas sa kanila sa kamay ng kanilang mga kalaban. Wow! Napakabuti po ng ating Panginoon. Bagamat
dahil po sa kanila pong katigasan ng ulo, mga kapatid. Ito po ay makita po natin sa history ng bayang Israel sa Old Testament. Bagamat ang bayang Israel ay napakatigas na ulo at paulit-ulit po silang bumabagsak sa kamay ng kaaway, ganun pa man, mga mahal ko pong kapatid, laging naaalala ng Panginoon ang kanya pong tipan na ginawa sa kanya pong mga tapat na lingkod. Lagi po siya nagbabangon ng mga tao, mga propeta, upang ituwid ang landas na liko ng kanya pong bayan. At kung ito po ay kanila pong pakikinggan at magpapakumbaba po sila sa harapan ng ating Panginoon, sila po ay mga liligtas. Yun po ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Kung tayo lamang po ay makikinig sa salita na lumalabas po sa bibig ng ating mahal na Panginoon. Ngayon po, mga mahal ko pong kapatid, nais ko rin po kayong dalahin sa isang ultimate example ng isa pong pagbagsak. Ito po ay ang pagbagsak ni Satan. Unang nilalang na bumagsak ay ang pagbagsak po ni Satan doon po sa langit. Ito po ay makita po natin sa aklat ng Early Writings ng Spirit of Prophecy, chapter 33. Ganoon din po sa Story of Redemption, chapter 1. Mababasa po natin ang mga bagay na ito, mga mahal ko pong kapatid, kung papaano pong si Satanas ay bumagsak. At ito po ay alam po natin kung ano po ang naging dahilan ng pagbagsak po ni Satanas. Ito po ay mababasa po natin sa aklat ng Ezekiel at sa aklat po ng Isaias na si Satanas ay bumagsak dahil po sa rebellion, inggit. Nauna po ang inggit na ninais niya po na maging kapantay ng ating Panginoon. Ninais niya po na maging kagaya ng ating Panginoon, o higit pa, na uupo din sa trono ng ating Panginoon. So delikado po ang salita pong inggit, mga mahal ko pong kapatid. Ito po ay nagreresulta ng pagrebelde sa kung saan kang tao na iinggit. So ito po ang nangyari kay Satanas dahil po sa kanya pong inggit at sa kanya pong ambisyon, sa kabila na siya po ay isa pong nilalang ng Diyos, hindi po siya manalalang, subalit dahil po sa kanya pong inggit na bumangon sa kanya pong puso, unang nilalang na nagkaroon ng record ng pagkainggit ay si Satanas. At dahil dun po, mga mahal ko pong kapatid, kahit na po hinihimok, pagka binasa po natin ang Spirit of Prophecy sa Early Writings, hinihimok po ng ating Panginoon na si Satanas ay manumbalik sa kanya dahil ang kanya pong ginagawa ay isa pong pagsalungat sa batas ng ating Panginoon, sa gobyerno ng ating Panginoon. Subalit dahil din po sa kanya pong pagmamataas ay hindi niya po sinunod ang ating Panginoon. At yun po ang dahilan kung bakit ikinabagsak po ni Satanas ang bagay na iyon. Ganon din po ang pagbagsak po, ang ikalawang pagbagsak na nangyari, ang pagbagsak po ng tao. Dahil po sa, alam po natin ang kwento, dahil po sa hindi rin po pakikinig ng tao sa salita ng ating Panginoon, kung kaya't sila din po ay bumagsak, katulad po ni Eva, na ang Panginoon ay nagbigay po ng paunang salita sa mag-asawa na hindi po sila pwedeng lumapit sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Subalit hindi po ito pinakinggan ni Eva. Pagka binasa po natin ng Spirit of Prophecy, nagbigay po ang Panginoon ng anghel na magbabantay sa kanila at magpapaalala sa kanila kung ano po yung utos ng ating Panginoon sa kanila. Ngunit iyon po ay isinawalang bahala ng tao. Kung kaya po dahil po doon, si Eva, ganoon din po ang kanya pong ginawa ay nagnasa din po siya. Doon din po siya unang nalaglag, mga mahal ko pong kapatid. Ganoon din po, nagkaroon din po ng pag-iisip si Eva na kung bakit, na-curious po siya kung bakit ipinagbabawal ng Panginoon na lumapit sa punong kahoy na iyon. Kaya napakadelikado din po, mga mahal ko pong kapatid, kapag tayo po ay masyadong curious sa isang bagay na kahit na alam po natin na hindi na po mabuti, ang kadudulot nun ay yun po ang nagiging dahilan kung bakit po tayo pumapasok sa pagkakasala. At yun po ay madalas na nangyayari sa atin. Maaring sa'yo, ganoon din po sa akin, na dahil po sa ating pong curiosity sa isang bagay, madalas po tayong pumapasok sa pagkakasala.
Kaya ito po yung naging dahilan kung bakit si Eva ay bumagsak at bumagsak din po ang kanya pong asawa. Ang dahilan dahil po mas sinunod po niya ang salita ng kanyang asawa kaysa po sa salita ng ating Panginoon. Naging Diyos-Diyosan niya po si Eva, yung kanya pong asawa. Na sa halip pakinggan niya po yung salita ng kanya pong manalalang, ay mas nanaig po ang kanyang pag-ibig sa kanya pong asawa kaysa po sa ating Panginoon. So may kita po natin, mga mahal ko pong kapatid, yun po ay isang uri ng hindi paniniwala sa salita ng ating Panginoon. Kulang po sa pananampalataya. At ito po ay nagresulta ng rebellion at hindi pagsunod. Ang hindi po pagsunod sa kautusan, mga mahal ko pong kapatid, ito po ay isang consideration o consider po ito na rebellion saan mang pamahalaan. Pamahalaan man po ito ng gobyerno dito sa lupa o pamahalaan ng gobyerno sa langit, kapag tayo po ay hindi natutong sumunod sa mga batas ng mga gobyerno, mga mahal ko pong kapatid. Yung batas po na alinsunod lamang po sa kalooban ng Panginoon, ito po ay consider as rebellion. Kaya si Satan po, siya po ay isang rebellion sa langit. At ang tao po ay nagkaroon ng rebellion sa Diyos nung sila po ay hindi sumunod sa kautusan ng ating Panginoon. Kaya sa panahon po na tayo po ay hindi susunod sa kung ano pong kalooban ng ating Panginoon, yun po ay isang makukonsider po natin na yun po ay rebellion sa ating Panginoon. Ganon din po ang pagbagsak po ng Jerusalem, katulad po ng ating pong pinag-aralan kaganina. Nagkakaroon po tayo ng chronology sa kasaysayan kay Haring Zedekias kung bakit bumagsak siya sa kamay ng bansang Babylonia, dahil po yun sa hindi niya po pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Ngayon po, mga mahal ko pong kapatid, sa aklat po ng Biblia dito po sa New Testament, meron din pong isang sinasabing babagsak. Kung inyo pong naalala, yung second angel's message doon po sa Revelation chapter 14 verse 9, na kung saan, verse 8, na kung saan meron pong sinasabi dong babagsak. Tingnan po natin, mga mahal ko pong kapatid. Basahin po natin ang aklat na Apokalipsis 14 verse 8. Ang sabi, at ang iba, ang pangalawang anghel ay sumunod na nagsasabi, naguho, naguho ang dakilang Babylonia na siya nagpainom sa lahat na bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapid. Apokalipsis 14 verse 8. Ano daw po? Naguho, naguho. Sa iba pong salin, mga kapatid, ang sabi po dito, bumagsak ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapid. Ano po ba yung alak na yon? Ito po sa Biblia, mga kapatid, ang alak po ay sinisimbolahan ng false doctrine o yung maling doktrina. So, sa Old Testament, ang Babylonia po ang sumakop sa Jerusalem, sa bayan ng Diyos. Pero pagdating po dito sa New Testament, ang Babylonia din po ay babagsak. Pero yung Babylonia po doon sa Old Testament, mga mahal ko pong kapatid, hindi na po ito yung literal na Babyloniang bansa sa panahon po natin ngayon. Ito po ay tinatawag na spiritual Babylon. Pero wala po yung pagkakaiba. Sapagkat kung ano po ang history noon, yun din po yung history natin ngayon na maaring maulit. Pero iba nga lang po yung senaryo. Maaring ito po ay pwedeng apply natin sa atin pong spiritual na kalagayan. Pagpatuloy po natin, at siya'y sumigaw ng malakas na tinig nagsasabi, naguho, naguho ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mga ramay sa kaniyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot. Apokalipsis 18 verses 1 and 2. So may kita po natin, mga kapatid, ang dakilang Babylonia na nagpainom ng alak ng kanyang kagalitan o yung false doctrine sa mga tao, mga kapatid, ay darating ang panahon siya po ay babagsak. Ngayon po, mga kapatid,
Ano pong dahilan kung bakit ang Babylonia ay babagsak? Ganon din po kaya ang naging dahilan ng pagbagsak ng ni Lucifer, ang pagbagsak ng tao, ang pagbagsak ng kahariang Israel sa kamay ng Babylonia, na sa panahon naman natin ngayon sa spiritual term mga kapatid, sa spiritual dimension, ang Babylonia naman ibabagsak. Parehas din po kaya ng dahilan kung bakit babagsak din po ang dakilang Babylonia dito po sa sinasabi sa Revelation 14 and Revelation 18. Tingnan po natin mga kapatid, mga dahilan ng pagbagsak ng Babylonia. Tingnan po natin ang nakapahayag sa Great Controversy, pages 606 to 607. Ito po ang sabi, mga dahilan ng pagbagsak ng Babylonia. Ang mga taimtim na babala ay pumupukaw sa libo-libo. Ang mga lalaking may pananampalataya at panalangin ay mapipilitan na humayo ng may banal na sigasig na nagpapahayag ng mga salita na ibinibigay sa kanila ng Diyos. Ang mga kasalanan ng Babylonia ay mabubuksan. Ang nakakatakot na mga resulta ng pagpapatupad ng mga pagdiriwang ng simbahan sa pamamagitan ng kapangyarihang sibil, ang pagpasok ng espiritualismo, ang palihim ngunit mabilis na pagsulong ng kapangyarihan ng Papa, lahat ay mabubunyag. So pansinin po natin mga kapatid, meron pong gagamitin ng ating Panginoon na mga tao na kanya pong mga lingkod na magdadala po ng salita ng ating Panginoon, ng katotohanan, ng liwanag sa Babylonia. Ang Babylonia po ngayon mga kapatid, ito po ay sanlibutan. O pwede rin po natin i-connect doon po sa Revelation 17 na nakita ni Juan, yung babae na ang nasa noo niya ay nakasulat na dakilang Babylonia, ina ng mga mahahalin na babae. Pwede rin po mga kapatid, kasi ang Babylonia, ang ibig sabihin ay makamundo. Doon po sa nakita ni Juan na babae, yun po ay sumusimbolo sa iglesia na meron po nakasulat na Babylonia. Isang iglesia na makasanlibutan. Iglesia na nakikiapid sa sanlibutan o nakikipisan sa sanlibutan. Yun po ang ibig sabihin ng iglesia dito po sa banal na kasulatan sa spiritual dimension, spiritual term mga kamahal ko pong kapatid. Magpatuloy po natin ang pagbasa. Sa pamamagitan ng mga solemneng babalang ito ay maaabala ang mga tao. Libo-libo ang makikinig na hindi pa nakarinig ng mga salitang tulad nito. Sa pagkakamangha ay narinig nila ang patotoo na ang Babylon ay ang simbahan, sabi ko po kaganina, na bumagsak dahil sa kanyang mga pagkakamali at kasalanan, dahil sa kanyang pagtanggi sa katotohanang ipinadala sa kanya mula sa langit. Mga mahal ko pong kapatid, ang dahilan po kung bakit babagsak po ang dakilang Babylonia sang-ayon po sa atin pong pinag-aaralan ay dahil na rin po sa kanya pong ginagawa. Dahil na rin po sa kanya pong pagtanggi sa liwanag at salita ng ating Panginoon, siya din po ay babagsak. Maliliwanagan siya, sa din po ay babagsak. So, parang wala pong pagkakaiba, no? Doon po sa pinag-aralan po natin na kung bakit ang bayang Israel ay bumabagsak, o kahit si Satanas o kahit yung unang tao bumagsak, ang dahilan po ay hindi rin po pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Ito po, ang Babylonia ay babagsak din. Bakit? Dahil po hindi niya po pinakinggan ang salita ng ating Panginoon. So ang magiging tanong dyan, Brother Misael, bumagsak na ba ang Babylonia sa panahon po natin ngayon? Hindi pa po mga mahal ko pong kapatid. Meron pa po tayong hinihintay. At yun po yung imahe ng halimaw na kung saan kapag kayon po ay nabuo, magsisimula po siya, magpapasimula din po ang kanya pong pagbagsak. Bakit? Pagka binasa po natin yung Revelation 18 verse 1, yung anghel na meron pong may kaluwalhatian pong daladala, yun po ang magpapabagsak sa Babylonia dahil maliliwanagan po ang lahat ng tao sa kanya pong mga ginagawa, sa kanya pong mga kamalian, sa mga kasalanan na kanya pong itinuturo, mga maling doktrina na kanya pong tinuturo sa sangkatauhan, sa sanlibutan, ayun po ay mahahayag kung paano pong nahayag ang
mga gawa ni Satanas nung ang ating Panginoon ay napako sa krus. Nakita po ng buong sangkalawakan kung ano po ang kasinungalingan na ginawa ni Satanas. Yung kanya pong pagbabalat kayo, yung kanya pong kasinungalingan na kanya pong ginawa. Yun po ay nahayag sa madla, sa lahat po ng nilalang ng ating Panginoon, sa sanlibutan, sa buong kalawakan na kanya pong ginawa. Ang dahilan, sumilaw po ang liwanag at katotohanan. Tulad po ng sinabi ko po sa nakaraan po nating pag-aaral, mga mahal ko pong kapatid. Kahit po iwasan po natin ang mga katotohanan, ang salita ng ating Panginoon sa panahon po natin ngayon, darating at darating po ang panahon na yung mga liwanag o katotohanan na atin pong iniwasan, yan po ang magpapaliwanag din po sa atin kung bakit tayo po ay hindi nasama sa mga tutubusin ng ating Panginoon. Tingnan din po natin ang nakalagay sa Selected Messages, Volume 2, page 68, paragraph 1. Sabi po, ang buong kabanata ay nagpapakita na ang Babylonia na bumagsak ay ang mga simbahan na hindi tatanggap ng mga mensahe ng babala na ibinigay ng Panginoon sa una, pangalawa at pangatlong mensahe ng mga anghel. Tinanggihan nila ang katotohanan at tinanggap ang isang kasinungalingan. Tinanggihan nila ang mga mensahe ng katotohanan. Ito po ang sinasabi ko po, mga mahal ko pong kapatid. Sa panahon po natin ngayon, ano po ang present truth na daladala po ng bayan ng Diyos ngayon? Walang iba po kundi yung 3 angels messages na dapat pong marinig ng sangkatauhan. Subalit kung tayo po mga Seventh-day Adventist, mga mahal ko pong kapatid, hindi po natin naunawaan kung ano po yung 3 angels messages, yung una, ikalawa at ikatlong mensahe ng mga anghel. Hindi lang po ito basta kinabisado natin sa banal na kasulatan, kundi dapat ito po ay naisa sa buhay natin. Kung hindi po natin ito naisa sa buhay, mga mahal ko pong kapatid, hindi po ito magiging bagay na makapangyarihan na gagamitin ng ating Panginoon upang ang tao ay maliwanagan sa katotohanan. Sapagkat hindi po ito naisa sa buhay natin. Kailangan po ito po ay maisabuhay ng bawat isa sa atin kung ano po yung 3 angels messages upang ito po ay maging pagpapala at liwanag sa mga taong ating pong makakausap. Kaya napakahalaga po, mga mahal ko pong kapatid, na ang mensaheng ito, yung 3 angels messages na siyang present truth, mga mahal ko pong kapatid, ay maunawaan ng bawat miyembro ng mga Seventh-day Adventist upang tayo po ay gamitin ng ating Panginoon sa pagbibigay ng mensahe sa sanlibutan na nadiliman dahil po sa pagkakasala. Ngayon po, mga mahal ko pong kapatid, gusto ko pong linawin sa inyo sa mga oras na ito. Totoo po, mga mahal ko pong kapatid, na ang Seventh-day Adventist, ito po ay ang remnant church ng ating Panginoon, ang kanya pong minamahal na iglesia. Bagamat tayo po ay nagiging masuwayin o matigas ang ulo pagdating po sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Subalit ganun pa man, mga mahal ko pong kapatid, ang Seventh-day Adventist ay siya po ay remnant church, ang iglesyang babalikan ng ating Panginoon sa kanya pong ikalawang pagbabalik. Opo, mga mahal ko pong kapatid, ang Seventh-day Adventist Church ay hindi po Babylonia. Ito po ay malinaw na nasaad po sa Spirit of Prophecy. Hindi po katulad ng iba pong nakiklaim na mga kapatid natin na ang Seventh-day Adventist daw po ay Babylon. Hindi po, mga mahal ko pong kapatid. Ako din po ay niniwala personally sapagkat ito po ay nabasa ko sa salita ng ating Panginoon na ang Seventh-day Adventist ay hindi po Babylonia. Basahin po natin, mga mahal ko pong kapatid. Ang sabi po sa Last Day Events, page 51, paragraph 2, ang Panginoon ay hindi nagbigay sa iyo ng mensahe para tawagin ang Seventh-day Adventist na Babylon at tawagin ang mga tao ng Diyos na lumabas sa Kanya. Ang lahat ng mga dahilan na maaari mong iharap ay hindi maaaring magkaroon ng bigat sa akin. Ito po ang sabi ng propeta ng Panginoon sa paksang ito. Dahil binigyan ako ng Panginoon na mapagpasyang liwanag, o sa English po ay decided light. Pagka sinabi po natin, mga mahal ko pong kapatid, decided light, ibig sabihin, pinagpasyahan na yan. Ito na yan.
Buo na yan. Ibinigay na po yan ng Panginoon. Decided light na yan. Hindi na po yan pwedeng baguhin o baliin na salungat sa gayong mensahe. Yung mga kapatid po natin na lumabas po sa atin pong denominasyon na nagbuo po ng kanila pong sariling samahan, na yun po ay tinatawag po natin mga offshoot na mga kapatid po natin, mga mahal ko pong kapatid. Wala po tayong concrete mensahe buhat sa Panginoon na kailangan pong lumabas po tayo sa iglesyang ito, na tinatawag na ilan na iglesyang ito ay Babylonia. Nakakalungkot po mga mahal ko pong kapatid na iglesyang ito ay tatawagin po nating Babylonia sapagkat meron pong decided light na ibinigay ang ating Panginoon na hindi po ito Babylonia. Subalit mga mahal ko rin pong kapatid, totoo na ang bayang Diyos ay hindi po ito Babylonia. Subalit sa loob po ng iglesia po natin mga mahal ko pong kapatid ay maaring marami pong mga taga-Babylonian. Masakit man po ito sabihin, pero totoo po mga mahal ko pong kapatid, hindi po lahat ng nasa loob po ng iglesia natin ay tunay na mga lingkod ng Panginoon. Meron po sa atin na nakalhalo na mga Babylonian. So ito na po ang panahon po natin para siyasatin po natin ang ating mga sarili. Ako ba ay Babylonian din? So tingnan po natin mga mahal ko pong kapatid, isa-isahin po natin maya-maya lamang po. Kung ano nga po ba ang mga standard pamantayan kung papaano po tayo nagiging mga Babylonian people na sa halip tayo po ay remnant people ng ating Panginoon. Pagpapatibay pa po sa usapin na ang Iglesia ng Diyos ay hindi po Babylonia. Ito po ay may kita po natin sa Selected Messages, Volume 2, page 66, paragraph 2. Ganito po ang sabi: ang mensahe na ipahayag ang Seventh-day Adventist Church na Babylon o Babylonia at tawagin ang mga tao ng Diyos na lumabas mula sa Kanya ay hindi nagmumula sa alinmang makalangit na sugo o sinumang ahente ng tao na kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya kung sino man po sa atin ang magsasabi na ang Seventh-day Adventist ay siyang Babylonia, ang sabi po dito, hindi po siya kinasihan ng Diyos. Wala pong mensahe ang Diyos na ibinigay sa kanya. Parang balik pagtatanaw lang mga kapatid, no? Yung pa sa panahon ni Jeremias, pag binasa po natin yung karanasan na Bagamat si Jeremias ay binigyan ng Panginoon ng mensahe para kay Haring Zedekias, subalit meron din po mga bumabangon na nagsasabi sila din po ay propeta ng Diyos, na sinasabi na yan si Jeremias ay nagsisinungaling, hindi nagsasabi ng totoo, puro mga masasama lang ang kanyang binabalita at pinangihina ang puso ng bayan ng Diyos, ang hari, ang kaharian. So meron din po mga tao na yon, may mga tao nagki-claim na ang propeta ng Panginoon ay hindi totoo. Pero sinasabi nila sila ay totoo. So marahil ganoon din po sa panahon po natin ngayon, no? Na ayaw po natin pakinggan ang salita ng ating Panginoon at sasabihin natin sa ating sarili na tayo ang nagki-claim na ito ang salita ng ating Panginoon. Kung hindi po sinabi sa banal na kasulatan, mga mahal ko pong kapatid, at hindi pinatutuhan ng Spirit of Prophecy, huwag po natin tanggapin. Ako po, ayun po ang prinsipyo ko. Kung hindi po sinasabi ng Spirit of Prophecy, kung hindi po sinasabi ng banal na kasulatan at sinusuportahan ng Spirit of Prophecy, yan po ay hindi ko po tinatanggap, mga mahal ko pong kapatid. Malinaw po yan ang sinasabi sa Isaiah 8, verse 20, sa kautusan at patotoo kung sila hindi nagsasalita sang-ayon sa liwanag sa dalawang bagay na ito ay dahil sa sila po ay walang liwanag. Sa pagpapatuloy, sa huli pong pagpapatunay na ang Seventh-day Adventist po ay hindi po Babylon. Ito po ay mababasa natin sa Testimonies for the Ministers, page 42, paragraph 1, ang pag-angkin na ang Seventh-day Adventist Church ay Babylon ay ang paggawa ng katulad na pag-aangking gaya na ginawa ni Satanas, na isang tagapagpaakusa sa mga kapatid na nag-aakusa sa kanila sa harap ng Diyos gabi at araw. Sa pamamagitan ng maling paggamit na ito ng mga patotoo, ang mga kaluluwa ay inilalagay sa kalituhan dahil hindi nila maintindihan ang kaugnayan ng mga patotoo sa ganoong posisyon na kinuha ng mga
mga nasa pagkakamali, sapagkat nilayo ng Diyos na ang mga patotoo ay dapat laging may tagpuan sa balangkas ng katotohanan. Ayan po mga mahal ko pong kapatid, meron pong din tinatawag ditong patotoo. At ito po yung patotoo, wala pong iba, kundi ang patotoo ng ating Panginoon o yung tinatawag po na spirit of prophecy, mga mahal ko pong kapatid. Kapag tayo po, sabi po dito sa ating pong binasa, tinatawag po natin na ang Seventh-day Adventist ay Babylonia, mga mahal ko pong kapatid. Ito din daw po ay katulad sa pag-aakusa ni Satanas sa atin, sa lingkod o sa mga lingkod ng ating Panginoon gabi at araw. Ganoon po ang mga tao sa loob ng iglesia o sa labas ng iglesia na nagsasabi ng Seventh-day Adventist ay Babylon. Ngayon po mga kapatid, bagamat nakita po natin at natuwa po ang ating puso na ang iglesia po na Seventh-day Adventist, ang remnant church ng ating Panginoon, ang minamahal ng ating Panginoon ay hindi po Babylon Church. Subalit meron din pong isang malungkot na salita ng ating Panginoon na mababasa din po natin sa Spirit of Prophecy. Ito po ay gusto ko pong basahin sa inyo. Ito po ay makikita sa Testimonies on Sexual Behavior na aklat, page 188, paragraph 3. Gusto ko po itong basahin sa Ingles at babasahin din po natin sa Tagalog. Ito po ang sabi, tayo po, mga Seventh-day Adventists, are in danger of becoming a sister to fallen Babylon, of allowing our churches to become corrupted and filled with every foul spirit, a cage for every unclean and hateful bird, and will we be clear unless we make decided movements to cure the existing evil. Ano po sabi mga mahal kong kapatid? Tayo daw po ay nagiging sister na po ng Babylon o kapatid na babae ng Babylonia. Sa Tagalog po, tayo ay nasa panganib na maging kapatid ng nahulog o bumagsak na Babylonia, na hayaan ng ating mga simbahan na maging tiwali at mapuno ng bawat maruming espiritu, isang kulungan para sa bawat marumi at mapuot na ibon, at magiging malinaw ba tayo maliban kung gumawa tayo ng mga desisyong kilusan upang gamutin ang umiiral na kasamaan. Yan niyo po mga kapatid, yung connection po nito doon po sa pinag-aralan po natin sa una po nating topic, yung Revival and Reformation. Kahit po yung Three Angels Messages mga kapatid ay nagtumatawag po ng Revival and Reformation. Sa unang mensahe ay tumatawag po ang ating Panginoon ng revival. Ipinapakilala niya po muli ang kanyang sarili na siya po ay manlalalang na dapat pong sambahin. That's revival, na ma-revive po muli ang ating pong espiritual sa pagkilala sa ating Panginoon. Pagdating po sa second angel's message, na tumatawag po ito ng reformation. Sapagkat kapag hindi po tayo na-reforma, mga mahal ko pong kapatid, doon po sa mga mali po nating mga gawa, sa mga gawa po natin na kagaya ng Babylonia, mga mahal ko pong kapatid, mapapasama po tayo sa tatanggap po ng salot ng ating Panginoon. Yun po yung katotohanan, mga mahal ko pong kapatid. Kaya kung titingnan po natin, connected po ito. Kaya po sinabi po natin ito na a wake-up call. Kailangan po magising po ang atin po mga damdamin at kaluluwa, mga mahal ko pong kapatid. Tayo po ay nanganganib sa panganib na maging kapatid ng nahulog na Babylonia. Ito po ay masakit, mga mahal ko pong kapatid, pero ito po ang katotohanan. Ngayon tingnan po natin, ano po ba ang mga gawa ng Babylonia? Palagay niyo po, mga mahal ko pong kapatid, ano po ba yung mga gawa ng mga Babylonia? So meron po ako nilagay dito na 4. Una po ay Babylonian garment. Sa panahon po noon sa aklat ng Josue, meron po tayo dong mababasa na si Josue ay natalo sa isang laban. Dahil po meron pong kumandang ating Panginoon kay Josue na kapag yung isang lugar na kanila pong sasakupin, ang bilin po ng Panginoon ay susunugin lahat ng bagay, at yung pilak at ginto lamang po ang ititira, yun po ay ilalagay sa kaban ng Panginoon, sapagkat yun po ay claim ng ating Panginoon. Pero meron pong isang tao na hindi po sinunod ang salita ng ating Panginoon.
Yun po si Achan. Kung kilala po natin si Achan, no? Kanya pong ginawa, hindi lamang po ginto at pilak na claim ng Panginoon na sa kanya ang ninakaw niya. Bagkus, nagnasa din po siya ng isang bagay. Yun po yung Babylonian garment. Marahil nagustuhan niya po yung damit na iyon. Nakita niyo po na maganda yung damit na iyon ng mga taga-Kaldean, mga Babylonian. Yun po ay kanya pong itinago. Doon po sa kampo ng Israel. Kaya sabi ng Panginoon kay Josue, malibang lilinisin ang kampo, hindi sasama ang Panginoon. Yan po ay mababasa po natin sa aklat po ng Josue, mga mahal ko pong kapatid. So tayo rin po ba, katulad din po ni Achan, baka tayo din po ay meron din po tayong pagnanasa pagdating po sa damit ng mga taga-Babylonia. Paano po manamit ang mga taga-Babylonia ngayon, mga mahal ko pong kapatid? May kita po natin yan. Kailangan po natin ng spiritual eye salve o yung pamahid sa mata na sinasabi po ng Panginoon sa kanya po iglesia sa Laodicea. Kailangan po natin yon upang makita po natin ng malinaw kung ano po yung mga Babylonian na mga gawa. Katulad po nito, Babylonian na pananamit, o meron po pala na Babylonian na pananamit. Opo mga mahal ko pong kapatid, tingnan niyo po kung paano po manamit ngayon ang sanlibutan. Gano'n rin na rin po ba tayo manamit, mga mahal ko pong kapatid? Sa halip na makitaan po yung pagiging modesty natin, mga mahal ko pong kapatid, hindi na po nakikita yan kasi pagka nahalo po tayo sa isang lugar, hindi na po makikita na ay Seventh-day Adventist yan. Wala na pong pagkakaiba doon po sa pananamit ng sanlibutan. Kung paano po sila manamit na bakat ang kanila po mga katawan, ay ganun din po baka ganun na rin po tayo manamit, mga mahal ko pong kapatid. Maging ito po ay sa panlalaki o pambabae na usapin, mga mahal ko pong kapatid. Maaari po tayong masilaw o mabighani sa damit po ng mga Babylonian. Gusto ng Panginoon, maging desente po tayo sa pananamit, makita ang kaibahan ng pananamit sa atin. Kaya ito po ay meron din po tayong calling sa Spirit of Prophecy na tinatawag po na dress reform. Mga kapatid ko, ang dress reform po ay hindi lamang po dress reform pagka-araw ng Sabbath. Hindi lamang po dapat na sumusuot tayo ng pananamit sa mga babae na hanggang bukong-bukong, mahabang pananamit na halos hindi makita ang katawan, ang hugis ng katawan dahil nakatago sa pananamit pagka-araw ng Sabbath. Pero pagka sa loob po ng 6 na araw, ay kung manamit tayo ay damit na rin po ng Babylonian. Muli po mga mahal ko pong kapatid, sinasabi ko po ito hindi upang kayo po ay husgahan. Marahil po ang mga nakikinig dito ay sa programa natin ay hindi ko na po personally nakilala. Pero ito po ay salita ng ating Panginoon. Ito po ay dapat po nating sabihin upang mamulat po ang bawat isa sa atin na baka nga po tayo ay nasa Babylonia na. Ulitin ko po, ang tama pong pananamit sa bayan ng Diyos ay hindi lamang po pagka-araw ng Sabbath. Dapat nakikita po sa bayan ng Diyos ang kaibahan po natin sa pananamit po ng sanlibutan. Kung ang sanlibutan po, mga mahal ko pong kapatid, ay paiksi na po ang mga suot at halos mahubad na po ang kanila pong katawan at makita na po ang kanila pong katawan. Dapat po ang bayan ng Diyos ay nagiging isang halimbawa na sa pananamit, lalo na po sa mga babae. Pangalawa po, mga mahal ko pong kapatid, yung Babylonian food. Baka po yung ating po mga kinakain ay kagaya na rin po ng pagkain ng Babylonian. Opo, meron po tayong sinasabi na Leviticus diet, yung patungkol po sa pinipili po nating pagkain, na hindi po tayo kumakain ng baboy, ng mga isda na walang kaliskis, at pili rin po yung pagkain po natin pagdating po sa mga ibon na pinahintulot ng ating Panginoon. Pero yun lang po ba yun, mga mahal ko pong kapatid? Ano po yung iniinom ng sanlibutan? Ano po yung kanila pong kinakain ng sanlibutan? Baka yun din po yung kinakain natin. Sapagkat kung ang kinakain ng sanlibutan ay hindi nagbibigay ng kalusugan sa kanilang katawan, at yun din po ang ating kinakain, yan po ay Babylonian food. Yan po ay mga pagkain ng mga taga-Babylonia. Sapagkat ang dapat pong pagkain ng bayan ng Diyos ay makapagbibigay sa atin ng lakas, ng kalusugan, at ng buhay. Hindi po dapat yan magbibigay ng kamatayan at kasakitan sa atin.
Sapagkat anumang pong pagkain na nagbibigay ng kasakitan, pagkakasakit sa atin mga mahal ko pong kapatid, ikinukonsider ko po yan na pagkain ng Babylonian. Kapapansinin po natin mga kapatid, yung prinsipyo po ng apat na magkakaibigan, sila Daniel at ang kanya po mga kaibigan, mga mahal ko mga kapatid. No? Napakaganda po ng kanila pong prinsipyo kung paano po nila iningatan ang kanila pong kaisipan at espiritual. Pili po ang kanila pong pagkain. Hindi po nila hinayaan na kumain ng Babylonian na mga pagkain sa panahon po ni Nebuchadnezzar. Kundi nag-request sila ng pagkain na talagang magbibigay sa kanila ng lakas at kalusugan upang mapanatili ang karunungan na ibinigay sa kanila ng ating Panginoon. Sapagkat ako rin po ininiwala mga mahal ko pong kapatid, ang pagkain po na hindi tama ay nakakaapekto sa intelektual po natin. Na yun rin po ay makakaapekto sa atin pong espiritual. Mapag-aaralan po natin yan sa susunod na episode mga mahal ko pong kapatid. Kung ano po yung mga connection ng mga bagay na yan. Pangatlo ay Babylonian entertainment. Ano po yung atin pong pinakikinggan o ano po yung ating pinanonood? Ganun na rin po ba sa pinakikinggan at pinanonood ng sanlibutan? Kung ang atin pong pinakikinggan, kung ang pinakikinggan po ng sanlibutan na kanila pong pinanonood ay hindi rin po nakatulong sa kanila upang makilala nila ang Diyos, ang tunay na Diyos, at yun din po ang atin pong pinakikinggan at pinanonood, yan po ay Babylonian entertainment. Kaya maging maingat po tayo mga mahal ko pong kapatid kung ano po yung ine-entertain po natin, kung ano po yung pinapakinggan natin at kung ano po yung pinanonood natin. Baka yan po ay Babylonian na rin po mga kapatid. Sapagkat doon po sa ating pag-aaral sa Revival and Reformation, tandaan po natin mga mahal ko pong kapatid, ang karakter po ay hindi babaguhin ng ating Panginoon at nakita po natin doon kung paano po nabubuo ang karakter. Actions, repeated form habits. Yung mga actions po natin ngayon na nauulit-ulit, yan po ay nagiging habit natin. At yung habit po, yan po ang bumubuo ng ating pong karakter. Malinaw po yan sa salita ng ating Panginoon. Kaya kung atin pong mga pinakikinggan at pinapanood mga kapatid ay hindi makatulong sa ating espiritual, yan po ay Babylonian entertainment. Lahat po tayo dito mga mahal ko pong kapatid ay hindi exempted. Kahit po ang ipong lingkod, umaamin po na hindi rin po exempted sa bagay na ito. Pero ang gusto po na mahal po nating Panginoon, magkaroon po tayo ng reformasyon sa bagay na ito. Yung mareforma yung atin pong nakaugali ang mali na mula po sa pagiging Babylonian. Gusto po ng Panginoon na mabago po tayo, na maging mga peculiar people, mga mahal ko pong kapatid. At panghuli po mga kapatid ay Babylonian teaching. Ano po yung mga Babylonian teaching? Yan po ay may kita po natin sa mga schools ngayon mga mahal ko pong kapatid, yung indoctrination po ng sanlibutan. Yan din po ay may kita po natin sa panahon nila Daniel, sa aklat po ng Daniel chapter 1, kung paano pong ninais po ng mga taga-Babylonia, turuan sila ng Chaldeans, ng mga Mahika, turuan po sila ng wika ng mga taga-Babylonia. Ganun din po ang gusto ng sanlibutan. Turuan ka sa anumang kaparaanan upang ikaw po ay maging kagaya niya. Maging katulad ka na ng Babylonia. Pero napakaganda pong example, yung Daniel, mga mahal ko pong kapatid, sa literal na Babylonia. Bagamat sila Daniel ay nasa lugar ng Babylonia na sumakop sa kanila, hindi po sila nasakop ng Babylonia spiritually at sa kanila pong pag-iisip. Hindi po sila nasakop ng Babylonia. Ganun din po sana po tayo ngayon mga kapatid. Bagamat tayo po narito ngayon sa sanlibutan, nasa Babylonia, pero tulungan po natin ang ating Panginoon sa Kanya pong gawain na tayo po ay mabago sa araw-araw, na hindi po tayo maging kagaya ng Babylonia. Sa halip, tayo po ay magiging halimbawa ng mga tao sa Babylonia kung paano naging halimbawa sila Daniel at kanyang mga kaibigan na maipakilala nila na mayroong tunay na Diyos sa lugar ng Babylonia. Ganun din po sana po sa atin mga mahal ko pong kapatid. So in summary po sa atin pong pag-aaral bago po ako po mag-aapil mga mahal ko pong kapatid, ang dahilan kung bakit ang iglesia ay bumabagsak, una po ay unbelief and disobedience.
Yung hindi mo po pakikinig sa salita ng ating Panginoon, yung hindi mo po pakikinig sa counsel ng ating Panginoon, sa payo ng ating Panginoon, sa mga sugo ng ating Panginoon, maging banal na kasulatan o sa spirit of prophecy, yan po ang nagiging dahilan kung bakit po tayo babagsak. Kasi alam niyo po, nakita ko po mga mahal ko pong kapatid, kung ang bayan ng Diyos lang po makikinig sa kung ano po yung gusto ng Panginoon para sa atin, may iwas po tayo sa maraming idolatry, sa maraming mga Diyos-Diyosan. Sapagkat yung mga sinabi ko po sa inyo, mga dahilan kung bakit nagiging Babylonian isang tao, yan din po ay mga Diyos-Diyosan natin, mga mahal ko pong kapatid. Mga bagay na hindi po natin kayang iwanan, na nagiging dahilan upang maging hindi lumago ang ating pong espiritual at hindi natin masyadong ma-appreciate ang plano ng kaligtasan. Yan po ay kinukonsider po ng mga Diyos-Diyosan, mga mahal ko pong kapatid. Pangalawa, becoming sister of Babylon. Yan, yung pag-adapt po sa kung ano po yung gawa ng sanlibutan, yan po ang isang nagiging dahilan kung bakit bumabagsak ang isang tao o ang isang iglesia. Pangatlo, yung nakalagay po sa may last day events, mga mahal ko pong kapatid. Balikan po natin yung nakalagay dun po sa last day events. Napakaganda po ito. Sabi po dito sa last day events, page 180, paragraph 5. Babasahin ko rin po ito sa Tagalog. Sa Tagalog ko po babasahin, no? Ang iglesia sa tingin ay parang tutumba, ngunit hindi ito tutumba. Bagamat ito po ay parang negatibo, ang positibo po, mga mahal ko pong kapatid, hindi po ito tutumba. Hindi po ito babagsak. Mananatili ito habang ang mga makasalanan sa Sion ay maliliglig. Ayan, meron pong pagliliglig, no, na mangyayari. At ito po yung magiging susunod po nating topic. Ano po ba yung pagliliglig? So meron pong pagliliglig sa iglesia na Diyos na tila babagsak. Ang ipa ay mahiwalay sa mahalagang trigo. Ito ang kalunos-lunos na kahirapan, gayunman ay kailangang maganap. So mahirap po ito tanggapin. Opo, sabi, ito ay kalunos-lunos na kahirapan. So ito po talaga ay mahirap, mga mahal ko pong kapatid. Napakahirap tanggapin na meron pala ito sa loob ng bayan ng Diyos. Pero ito po, nakasulat po ito sa atin. Pero ang maganda po, ang positibo po, hindi daw po ito babagsak at mananatili po ito hanggang sa ito po ay malinis. Ang iglesia po natin ay dapat na malinis, mga mahal ko pong kapatid. Hihiwalay ang mga nag-aangkin na Kristiyano sa loob ng iglesia natin, subalit niyakap po ang Babylonia, sapagkat sabi ng Panginoon, hindi po tayo pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Isa ay ating paglilingkuran at isa ay ating pong kamumuhian. Kung tayo po ay yumayakap sa Babylonia, 100% mga kapatid, tayo po ay sa Babylonia. At ito po ang kasunod, mga mahal ko pong kapatid. Napakaganda pong salita ito. Sabi, sa pagkalapit ng bagyo, ang maraming tao na nagpapanggap na mananampalataya sa pabalita ng ikatlong anghel, subalit hindi napaging banal sa pamamagitan ng pagtalima sa katotohanan, ay aalis sa kanilang kinalalagyan at makikisama sa nagsisisalansang. Eto na po, mga mahal ko pong kapatid, yung sinasabi ko kanina, nalilinisin po ang bayan ng Diyos. Kapag tayo po ay nagsasabing na inuwala sa mensahe ng tatlong anghel, ngunit hindi po tayo napabanal na mensaheng ito at hindi po natin to isinabuhay, mga mahal ko pong kapatid, tayo rin po, sang-ayon po sa akin binasa, tayo rin po ay magsisisama doon po sa mga taong lalabas at tayo din po ay makikisama doon po sa mga taong hindi tumalima sa katotohanan at lalabas sa loob po ng iglesia. Napakalungkot po, mga mahal ko pong kapatid. Baka tayo po ay nag-claim na tayo po ay tagapagdala ng balita ng ating Panginoon, pero sa katotohanan hindi po tayo na napapabanal ng mensahe na atin pong daladala. Yun po yung sinabi po natin sa pag-aaral po natin nakaraan sa introduction po natin, no? Na maari po na tayo pa ay sumasamba sa ating Panginoon, pero ang katotohanan, malayo po pala tayo sa ating Panginoon. Napakalungkot po yan pangyayari, mga mahal ko pong kapatid. Kaya ang pinakamaganda, pakinggan po natin kung ano po ang payo ng ating Panginoon upang tayo po ay laging nasa maayos na kalagayan, sapagkat ang mga taong nakikinig sa payo ng ating Panginoon ay laging nasa mabuting kalagayan. Sila po ay nasa panig ng ating Panginoon at nalalalayo po sila sa sanlibutan.
Ngayon po sa akin pong apil, mga mahal ko pong kapatid. Nais ko pong basahin sa inyo ang nakalagay sa Roma 12 verses 1 to 2 na lagi po nating binabasa sa banal na kasulatan. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Kapag ka atin pong ibinigay ang ating sarili sa ating Panginoon, ito po ay nagiging isang handog na buhay sa Kanya, nagiging katanggap-tanggap po tayo mga mahal ko pong kapatid. At huwag kayong makisang-ayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Muli po tayong inanyayahan ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng banal na kasulatan na tayo po ay huwag makisang-ayon sa sanlibutan sa mga sinabi ko po sa inyo mga gawa ng sanlibutan. Ano po ang dapat pong gawin? Mind shifting, baguhin po natin ang ating pong kaisipan at turuan po natin ang ating sariling sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Subalit hindi po natin yan mga magagawa, mga mahal ko pong kapatid, kung hindi po natin kikilalanin kung anong klaseng Diyos ang ating pinaglilingkuran. Sa ikalawa, babasahin po natin ang 2 mga taga-Korinto 6:17. Ang sabi po, kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Kung hindi po natin yayakapin, mga mahal ko pong kapatid, ang gawa ng sanlibutan, tayo po ay nasa panig ng ating Panginoon. Marinaw po yan. Huwag po natin hawakan yung mga bagay na sa sanlibutan. Sapagkat kapag hinawakan po natin yan, maaari po tayo ay makontamina ng kanya pong lason, ng kanya pong mga doktrina, at tayo po ay mapapahiwalay sa bayan ng Diyos. Huwag nawa po mangyari, mga mahal ko pong kapatid. Kaya nga po, pakinggan po natin ang salita ng ating Panginoon. Sabi po sa Testimonies for the Church, Volume 5, page 13, paragraph 1. Lumabas kayo sa kanila at kayo'y magsihiwalay, sabi ng Panginoon, at huwag ninyong hawakan ang maruming bagay at kayo ay akin tatanggapin. So ito po ay quoted doon po sa binasa natin sa mga 2 taga-Korinto 6:17. Meron po itong komentary, ang Spirit of Prophecy. At ako ay magiging isang ama sa inyo at kayo ay magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ito ang mga kondisyon kung saan maaari kayong kilalanin bilang mga anak ng Diyos. Ano yon? Pagkahiwalay sa mundo at pagtalikod sa mga bagay na nanlilinlang at nakakabighani at nakakasilo. Ayan, Testimonies for the Church, Volume 5, page 12, paragraph 4. Ito yung sabi, mga kapatid. Ano daw po yung sabi ng Panginoon sa mga taga-Korinto 6:17? Kung paano tayo magsialis at wag humipo, yun daw po yung pagkahiwalay sa mundo at pagtalikod sa mga bagay na nanlilinlang. Marami po mapanlilang ngayon, mga kapatid, at mga bagay na nakakabighani. Lahat po na nakakabighani sa ating mga mata, yan po ay gawa ng mundo. Sa pagpapatuloy, ipinahayag ni Apostol Pablo na imposible para sa mga anak ng Diyos na makiisa sa mga makasanlibutan. Huwag kayong makipamatok ng di kapantay sa mga hindi mananampalataya. Hindi ito tumutukoy sa pag-aasawa lamang. Anumang matalik na kaugnayan ng pagtitiwala at pakikipagkapwa sa mga taong walang pag-ibig sa Diyos o sa katotohanan ay isang silo. Kaya nga po, mga mahal ko pong kapatid, piliin din po natin ang atin pong mga kasama, lalo po sa mga kabataan. Sapagkat kung atin pong pipiliin na makasama ay ang mga kabataan ng taga-Babylonia, hindi natin namamalayan, magiging taga-Babylonia na rin po tayo sa pananalita at kilos. At sa kanila po mga gawi at kanilang lifestyle, magiging ganoon na rin po tayo. Pero hindi naman po ibig sabihin na lalayuan natin ang mga taga-Babylonia o ang sanlibutan. Sa halip, katulad po ng sinabi ko kanina, maging kagaya po tayo ng mga tapat na lingkod ng Diyos, mga lalaki ng Diyos na sila Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Na bagamat sila po ay nasa loob ng Babylonia, sa lugar ng Babylonia, sila po ay nagliwanag, naging pagpapala, naging daluyan ng katotohanan at naipakilala nila ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Ganoon din po sa panahon natin ngayon, mga kapatid.
kung ano ang kanila pong pananampalatayang tinanggap at kung papaano po sila nanindigan sa katotohanan, yun din po ang nais ng Panginoon para sa atin. Sa kahuli-hulihan, ang dahilan po kung bakit ang Iglesia ng Diyos ay babagsak ay dahil po sa pagyakap sa makasanlibutan. Ipinipilit po nating pag-isahin ang sanlibutan at ang relihiyon. Ipinipilit po nating ipasok ang mga turo ng sanlibutan sa loob ng iglesia na dinadala po natin. Hindi lamang po sa pagsasalita, maging sa ating pong pamumuhay. Yung pamumuhay natin bilang makasanlibutan ay ipinapasok po natin sa iglesia. Yan po ang nagiging dahilan kung bakit ang iglesia po ay tila babagsak. So yun po nawa mga kapatid ay hindi po mangyari po sa atin. Bagkus magpatibayan po tayo sa isa't isa. Ano po ang solusyon? Nasabi ko po sa inyo. Kabaligtaran po sa atin po pag-aaral. Isa lamang po ang solusyon upang hindi po tayo bumagsak at hindi po tayo maging kabahagi sa Sister of Babylon. Mag-iba po tayo ng pag-iisip. Humiwalay po tayo sa sanlibutan. Yung katotohanan na ating pong nakita, isabuhay po natin. Yung mensahe po ng Revival and Reformation, ng Three Angels Messages, isabuhay po natin mga mahal ko pong kapatid. At hindi po tayo masasama sa mga babagsak sa tulong po ng ating Panginoon. Muli po marami pong salamat sa inyo pong pakikinig, sa mataman niyo pong pakikinig sa ating pong pinag-usapan. At nawa sa tulong po ng ating Panginoon, ito po ay nagkaroon ng matibay na pundasyon sa atin at maging impresyon ito sa ating mga puso na tayo po ay nasa katotohanan mga mahal ko pong kapatid at kung ano ang nais ng Panginoon para sa atin. Para po sa ating pong sunod na pag-aaral mga mahal ko pong kapatid, atin pong pag-aaralan ang The Shaking and the Coming Crisis. Katulad po sa ating po binasa na meron pong shaking na nangyari sa bayan ng Diyos at ano po ang crisis na dapat po nating paghandaan. Dapat po maging handa po tayo sa bagay na yun mga mahal ko pong kapatid. Kaya muli po marami pong salamat at anuman po ang inyo pong mga komento ay maaari po kayong mag-comment, babasahin po natin yan at anuman po ang inyo pong mga katanungan mga mahal ko pong kapatid. Ito po ay atin pong bibigyan pansin at sasagutin po natin yan sa susunod na pag-aaral. Muli po ay magandang araw po sa ating lahat.